Magandang gabi po. Tanghali, umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cabonegro. At, December, ano na ba ngayon? Anong December? Ano ngayon? December 19, ilang araw na lang. Isang araw na lang po. Ako. 6 days. Merry Christmas po sa inyo lahat. That's right. Pero alam mo, maganda sana ang Christmas natin, Roy, eh. Kung sana. assured tayo na yung mga darating na panahon, covered pa tayo nitong mga benepisyo sa kalusugan. Yes. Mukhang itong administrasyon na ito, napakasama nung regalo sa atin. Isipin mo man lang, Roy, yung PhilHealth na yan, sinabi na natin yan several episodes ago, na ito po ay isang personal na issue sa mga tao, sa mga kababayan natin. Pero nung ginawa nila, isinalaula nila yung ating pondo. Pondo ho namin yun, pondo natin yan, pera ho natin yan, nagbabayad ho kami yan kada buwan. Para sa gayon, ako, si Roy, at milyon-milyon pang mga Pilipinong naghihirap, ay kapag ka pumunta sa hospital, ay may magagamit. Pero ngayon, anong balita sa atin? Ang balita sa atin, kinuha na yung pondo, zero subsidy pa. Yeah, yan ang problema. Para medyo mas maliwanag po sa atin yung issue, panoorin po natin to. Health insurer. Their dismay is aggravated further by the multi-million peso budget allotted for PhilHealth's anniversary celebration. Rafael Bosano has this story. Groups opposing the proposed 2025 national budget trooped to Menjola on Wednesday to condemn the removal of government subsidy for state health insurer PhilHealth. Some protesters say PhilHealth is a lifeline for their medical needs. 35 years na po akong nagbabayad sa PhilHealth at dahil din dito ay talagang masasabi ko na bakit nasaan ang hustisya para sa atin ng mga nagbabayad sa ating PhilHealth. Ang PhilHealth malaki ang maitulong talaga sa aming mga mahihirap. Bakit tatanggalin? At gagawing zero, paano ang mga mahihirap? May pera, kaya wala. Ang PhilHealth, yan po ay social contract ng mga Pilipino at ng gobyerno na ngayon ay tinatalikuran nila. Parang ginisa kami sa sariling mantika, pagkatapos ay iniwan, pagkatapos nasunog dahil pinabayaan ng gobyerno. Aside from the absence of government subsidy, PhilHealth's allocation of almost 138 million pesos for its 30th anniversary celebration has also been widely criticized in recent days. On Tuesday, Health Secretary and PhilHealth Board Chair Teodoro Herbosa confirmed to ABS-CBN News that it has disapproved around 38 million pesos worth of tokens and giveaways for the celebration. These include umbrellas, stickers, bags, shirts, and jackets. We have saved the government money of tokens that could be used for other benefits. It's 35 million pesos worth of benefits that can be given to our members. PhilHealth spokesperson, however, says that they have also decided to further scale down their budget to just over 48 million pesos. Kailangan din talaga pong i-evaluate. We also re-evaluated taking into consideration, of course, yung pong mga naging reaksyon and all the issues na nakasurround po dito. The National Health Insurance Program will be as meaningful kahit po maliit na budget lamang. But more than managing the budget, Herbosa believes a change in PhilHealth's management is needed to help the insurer get its act together. Fiscal discipline, I think, is part of an armamentarium where you can fix management and say, no, the legislator knows that what you're supposed to do is to pay the health benefit of your members. And if you're not doing that and putting the money in the bank instead, why should we give you and reward you for failing? Management needs to, straighten its act, follow the directives and the strategies directed by the board. The state health insurer has repeatedly said that with or without government subsidy, there will be no changes in the services and benefits available to its members. Rafael Bosano,
ABS-CBN News. Pinagluloko tayo ng ano yan eh. Pinagluloko tayo ng PhilHealth, no? Dinadaan tayo sa PR, sa propaganda. Alam mo bakit, right. Roy? Bakit? Sinasabi niya, no changes in the benefits. Talaga namang no changes in benefit dahil nakaano yan sa batas kung ano yung mga nararapat na benepisyo. Hindi mo naman talaga mababago yan arbitrarily. Hindi talaga. Ang maano dyan, kapatid, yung pampondo. Halimbawa, libre na kayo ng dialysis. 4,000 pesos daw kada dialysis. O sa 105 billion halimbawa. Sabi nga nila marami daw may liver problem. So ipagpalagay mo ng 1 million yan times 4,000 pesos. Magkano yun? Kaya bang pondohan? Yun po yung issue, mga kababayan eh. Ang sinasabi kasi nila, hindi naman nawalan ng pera at di naman mababago yung benepisyo. Talaga namang di mababago yung benepisyo. Ang problema lang yan, liliit yung bilang ng mga pwedeng mag-avail ng PhilHealth benefits. Paano kung pag nagkaroon ng pandemya ulit at libo-libo na naman ang magkasakit? Paano ho yan? So, ano-anong gagawin natin? Walang malasakit itong administration na ito, Roy. Ano masasabi mo? Well, yung reserve fund naman ng PhilHealth ay 600 billion. Sabi nila, yan ang pan-justify nila. At kaya daw nilang mag-operate at 48 million lang. Pero talagang napakalaki nitong inalis nila, no? Kasi nung nag-umpisa tong deliberation, 74.4 billion yan eh. Tapos nung dumating sa Senado, naging 64 billion. Pero nung pagkatapos ng BICAM, naging zero ang subsidy. So parang ganito po yan. Pagkatapos ilipat ng kasalukuyang gobyerno, itong pera ng PhilHealth, na pera po natin yan, ng mga members ng PhilHealth, nilipat nila sa gobyerno in 4 tranches, no? Mula May 2024 hanggang November 2024, total na 89.9 billion ang inilipat nila. So binawasan nila yung pera ng PhilHealth, nilagay sa gobyerno. Pagkatapos, nitong budget na 2025, mantakin ninyo, pati ang subsidy ng gobyerno, binawasan mo na, tapos hindi mo pa isa-subsidize. Zero, as in totally zero. So ngayon, meron na lang po tayong 600 billion, tapos mapipilitang mag-operate ang PhilHealth na tipid at 48 million na operating cost. Ngayon, sana magkasya ito. Pero bakit kailangan alisin? Necessary ba talaga itong pag-alis ng ganitong mga pera, subsidy, at yung mismong 89.9 billion na una na nilang inalis? Yan ang hindi ko talaga maintindihan. Hindi ka nagagalit kasi hindi ka nagkakasakit eh. Pero yung iba, sa totoo, galit na rito sa issue na ito. Ngayon, Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka ikaw, hindi mo ibinalik yung zero subsidy na yan, ito pong issue na to, 10 pa ng ibang mga issue, graft and corruption, etc. Yan ang magpapabaksak sa administrasyon mo. Yan ang problema. Nawawala yung malasakit. Sinasabi ninyo na para sa kapakanan, yung bagong Pilipinas, sa kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Doon pinagsasabi ninyo. Doon pa nga lang doon sa issue pa lang ng kalusugan, pumapalpak na kayo. At nilagay nyo yung bilyon-bilyon, yung trilyong budget, no, sa paggawa ng mga infrastruktura, at ang galing pa ng timing ninyo. 2025, magkakaroon na po ng eleksyon. So sigurado yan, yung mga kickback, yung mga komisyon na magagaling sa 1 trilyong pisong budget na yan, talagang ipapanlaro lang ng mga politiko para kami namang mga ordinaryong mamamayan ay aliwin nila pansamantala ng ilang buwan, no? Habang sila naman ay kikita sa mga susunod na buwan. Meron silang tinaas na matindi, Ricky, nitong 2025 budget, no? Itinaas nila ng todo-todo yung AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program ng DSWD. 26 billion na po ito. So ito ang tinaas, ito ang pinrioritize nila over yung subsidy sa PhilHealth. Ngayon, alam naman natin na itong ayuda ay madalas nagagamit ito, no? Para paboran ang mga ilang politiko, lalo na yung mga re-electionists. So paano ba? Bakit ba nila ginawa ito? Dahil may eleksyon sa 2025?
Ang panawagan natin kasi, alam mo, minsan Roy kasi, baka naman kasi sobrang, alam mo, scandal-ridden na itong PhilHealth na to since time immemorial eh. Oo naman din. Ang dapat gawin ng Pangulo dyan, unang-una, talsikin itong head ng PhilHealth, no? Kasuhan yan kung may kaso. Isipin mo, yung isang justification pa nila, Roy, kanina lang narinig ko. Yung isang justification hindi nagtipid kami sa Christmas party, 35 million pesos. Di ba sinabi pa ni Ted Filmosa kanina? Utang almost na 35 million paggastos sa party. Parang utang na daw pa natin na hindi sila gagastos ng 35 million pesos sa Christmas party para sa mga tokens. Pantakin mo tokens. Kailangan yan, imbis pangalawa. Kailangan imbestigahan ng Kongreso yang PhilHealth na yan. Nananawagan ako kay Congressman Ortega, nananawagan ako kay Congressman Acop, nananawagan ako kay Congressman Barbers, nananawagan ako kay Congressman Chua, nananawagan ako kay Congressman Gonzales, at may mismong si Speaker Martin Romualdez. No? Imbestigahan niyo yung PhilHealth na yan. Dahil nakakahiya. No? Kakahiya sila. Sasabihin pa sa amin, nagtipid kami 35 million. Nakita ko kanina doon sa listahan niya. Pansinin niyo po yung yung video na pinuta namin. Meron nakalista doon, coffee table book, 7.5 million. Oh my God. Coffee table book, 7.5 million. Bakit kayo gagawa ng coffee table book? Ano yan? Sino naman makikinabang dyan? Coffee table book na yan. 7.5 million. Grabe, Ina na po yung mga Pilipinong makikinabang dyan sa 7.5 million na yan. Wala kayong mga malasakit. Sobra na. Tapos sasabihin nyo sa amin, yan hindi kami magkikrismas party yung mga token namin, 35 million. Ang kakapal ninyo, 35 million pesos na token. Binalak nyo pala na bumili ng 35 million pesos na token. Wala kayong mga abdo. Ang dami-daming may sakit na Pilipino. Marami. Na kailangan ng tulong ng gobyerno. Tapos, nanakawin. Hindi naman nanakawin. Ipinunta nyo doon sa Maharlika Fund na yan. Tapos, ang gobyerno, zero subsidy. Pangulong Bongbong Marcos. Mantakin nyo. Inalisan nyo na ng pera nung una. Inalisan nyo pa ng subsidiya. Pag di ka nag-act dito, sinasabi ko sa iyo, ito ay malalang issue. Ito ay personal para sa mga Pilipino. Nakikita dito yung kawalan nyo ng masasakit at yung prioridad ninyo para sa kaperahan. Kasi obviously, pera ho namin yan. Kung ginagawa nila to, Ricky, dahil may yung ugat ng problema ay may mismanagement talaga at may corruption sa PhilHealth. Alisin nila. Pero wag nilang pahirapan yung tao. Kasi ang ginagawa nila, tayo ang pahihirapan, no? Dahil sa may problema ang PhilHealth na hindi pa nila maayos-ayos, nasa kapangyarihan din naman ng gobyerno yan, di ba? Nire-regulate naman nila ang PhilHealth. Meron naman silang mga kawani na nasa board ng PhilHealth. Tanggalin nyo yan. Kung di marunong sa fiscal management, sabi nga ni Health Secretary Ted Bosa kanina, palpak ka pala sa fiscal management, wala kang pwesto o wala kang posisyon at wala kang espasyo para sa public service. Bakit kami na miyembro ng PhilHealth na buwan-buwan nagbabayad, bakit kami ang kailangan sumalo ng mga pagkakamali ng iba dyan na nasa loob ng PhilHealth? May gobyerno naman tayo, di ba? Para ayusin. May gobyerno nga ba tayo? Baka hindi nyo kaya. Baka hindi na kayo gobyerno. Abay, gawin nyo ang trabaho ninyo. Wag ho kami ang pahirapan ninyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Magandang araw po sa inyo lahat.